Magandang araw mga kaibigan. Tunghayan po natin ang 7 kabanata ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Namimigat ang ulo ni Elias ng umagang iyon. At alam nitong epekto ng alak ang pananakit ng ulo niya. Ngunit tila may nakadagan sa balikat niya. Kaya ipinasya ng binata na magbulat ng mga mata. At ganoon na lamang ang pagkasindak nito nang mabungaran ang maamong mukha ni Laika. Anong ginawa mo, Elias? Hindi lang isang panaginip ang pagpasok ni Laika sa silid niya. Kung totoo ang lahat, Laika, may pag-alinlangan sa tinig ng binata. Nagmulat naman ang mga mata ang dalaga. Mabilis naman na napabalikwas ang bangon si Laika nang malamang gising na ang binata. Anong nangyari? Magulong-magulo ang isip ni Elias. It's really obvious, Elias. May nangyari sa atin. Pilit na inaalis ang dalaga ang bigig sa kanyang lalamunan. Pero bakit? Bakit mo hinayaan may mangyari sa atin? Alam mo naman na lasing ako, di ba, Laika? Bago pa makahanap ng isasagot si Laika, ay bumukas na ang pinto ng silid nito. Iniluwal doon ang nakangiting si Pia na nagliring na palis sa kanya nasaksihan. Elias, anong ibig sabihin ito? Ipapaliwanag ko sa iyo, Pia. Mabilis na tumayo si Elias at walang pakialam na hinablot ang robang nasa paanan ng kama nito. Hindi. Sapat na sa akin ang nakita ko. Bagaman malumanay, iba ka sa tinig ng babae ang pagdaramdam at galit. Saka naman sinamantala ni Laika ang pagkakataon. Mabilis siyang umalis at pumasok sa adjoining door habang abala naman si Elias sa pagpapaliwanag sa babae. Patawarin mo ko, Pia. Hindi ko gustong gawin to. Pagpasok ni Laika sa kanyang kwarto, ay naroon na si Clarissa. Good work, Laika. Ano ka ba? Hindi ka dapat umiyak. Ang dapat mong gawin ngayon ay magsaya ka. Will you please leave me alone? Oo naman. Kailangan ko rin naman lumabas. By the way, paglabas mo ng gate, may pulang kotse na naghihintay sa'yo. Magpadala ka kahit saan basta ang importante, makaalis ka rito kagad at hindi maabutan pa ni Elias. Nakangiti pa na saad ni Clarissa. Luhaan man, kababakasan ng galit ang mga mata niyang nakatitig kay Clarissa. Subalit, immune yata ang babae sa ganoong mga titig. Baliwala itong tumalikod at saka lumabas. Mami, bakit po kayo naglalagay ng mga damit natin sa maleta? Uuwi na po ba tayo sa ospital? Mula sa likuran, narinig ni Pia ang mutintinig ni Aris. 3 taon lang ito, ngunit parang marami nang naiintindihan ng bata sa paligid nito. Alis na tayo, anak. Kailangan na tayong bumalik doon. Pinahid ni Pia ang luha sa kanyang mga mata. Pero bakit po? Hindi po ba natin isasama si Daddy? Hindi pwede, anak. May work siya rito. Pero nangako siya na susunod siya sa atin. Marahan na lamang tumango si Aris. Walang kaalam-alam ang bata sa tunay na nangyayari. Humugot ng malalim na paghinga si Pia. Aminado siya sa kanyang sarili na masakit ang nakita niya kanina. Ngunit dapat pa nga siya magpasalamat kay Laika. Nagawa ng paraan ng dalaga ang problemang hindi niya alam kung paano malulusutan. Habang papalapit ang date ng kasal nila ni Elias, ay lalong paunti ng paunti ang naisip niyang dahilan para talikuran ito sa altar. Ngayon ay may sapat ng dahilan si Pia para matuloy ang kasal nila ni Elias. Ngayon ay malaya na sila makakabalik na anak sa 3 taon nilang tinitirhan. Sa lugar kung saan
Tiyak na hindi na sila makikita pa muli ni Elias. I'm very sorry, Elias. Kung alam ko lang na gulo magiging dulot ng babae yun sa pamamahay na to, hindi ko na tinanggap ang pakiusap niya magtrabaho sa akin. Pagkatapos ang iskandalo nangyari, ay palagi nakabantay si Clarissa sa tabi ni Elias. Hindi ko talaga inisip na meron palang gusto ang babaeng yun. At hindi mo na kailangang aminin sa akin na nilapitan ka ng babaeng yun. Naramdaman ko naman yun nung nangyari ng gabing lasing na lasing ka. Tita, please. Itinaas ni Elias sa ere ang dalawang kamay para mawawala ang utak niya sa dami ng kanyang iniisip. Idagdag pa roon ang walang tigil na pagsasalita ni Clarissa. I need to be alone. Please. Walang nagawa si Clarissa kundi pabigyan ng kahilingan ng binata. Ngunit nang tumalikod na ito, ay isang matagumpay na ngiti ang sumungaw sa labi ng babae. Isang oras na nag-iisa si Elias. Now, he lost everything nang dahil sa isang gabing pagkalimot. Nawala si Pia at wala na rin ang pamilyang nais niyang buuin para makalakihan ni Aris. Wala na rin si Laika. He felt responsible to her. Walang karanasan ng dalaga nang makuha niya. Paano ko nagbunga ang isang beses na iyon? Isisilang din ba ang anak niya na walang pamilya? Pero kailangan niyang maibalik si Pia. At kung sakali magkakaanak sila ni Laika, ay hindi niya iyon tatalikuran. Sukat sa naisip, ay mabilis pa sa ipo-ipo na nakalabas ng bahay si Elias. Ngunit bigla itong napamura nang makitang flat ang gulong ng pajero nito. At nang i-check naman ng binata ang Wrangler na luma, ay wala rin ito. Ang kotse ni Clarissa ay wala rin sa garahe at ang ibig sabihin ay umalis ang madrasta. Nakakainis. Agad na nagagilap si Elias ng tauhan at minalas ang napadaan na si Manang. Nasigawan ito ng binata at mabilis na pinaghanap ng kahit na anong klase ng sasakyan. Nagmula pa sa kabilang rancho ang kabayong nakuha ni Manang, 10 ng iba pang mga katulong. Huli na ang lahat nang madatna ni Elias ang bahay na tinutuluyan ni Pia at Aris. Wala na mag-ina doon. Kahit nang subukan niya maghanap sa lahat ng estasyon ng bus, ay hindi niya mahagilap ang mga ito. Tuluyan na nakalayo ang kanyang mag-ina. Makalipas ang 1 taon. Sabihin mo, Jane, paano mo nakuha ang sakit na alam mong walang lunas na nasa katawan mo ngayon? Kunot ang noo ni Elias habang nakatitig sa screen ng TV. Wala siyang balak manood, ngunit napukaw ang kanyang atensyon sa topic ng programang kasalukuyang nasa ere. Dinig sa mikropono ang ginawang pagbuntong hininga ng babaeng tinawag na Jane. Sinadyang hindi ipakita ang mukha nito sa telebisyon. It was really a shock to me. Panimula ni Jane. Ni sa hinaginap ko, ay hindi ko inisip na magkakaroon ako ng sakit na ganun. Hanggang sa dumating ang isang pasyente na positive sa ospital na pinagtatrabuhan ko 4 years ago. Napasigok ang dalaga. Hinaplos naman ng awa ang puso ni Elias at may naisip na siya sa utak niya kung paano nangyari na salin dito ang sakit ng tinutukoy nitong pasyente. Off-duty ako ng gabing yun. Nangutusan ako ng head nurse namin na ihabol ang blood test na ipapadala sa Manila. That time ay itatransfer na rin namin ang patient na yun sa isa pang lungsod sa ospital. Then what happened? Tanong naman na nag-i-interview dito. At sa akin pagmamadali, ay nabunggo ko ng stretcher na rumaragasa. Kasalukuyan noong may taong kailangan isugod sa operating room. At nabasag sa kamay ko ang test tube at minalas na malagyan ng dugo ang kamay kong nahiwa ng matulis na bagay. Naawa si Elias sa istorya ni Jane. Ganoon kasimple lang ang nangyari, bigla na ito nagkaroon ng sakit na wala ng lunas.
Nailing na pinatay ng binata ang telebisyon. It was really depressing. Lalo lamang nadagdagan ng bigat na nasa puso niya. Mag-iisang taon na rin ganoon si Elias. Tuluyang nawala ng pag-asa sa halos 12 buwan na paghahanap sa kanya mag-ina. Maging si Laika na sinusubukan niyang hanapin ay hindi pa rin niya matagpuan sa dati nitong tinitirhan. Gayunpaman, ibinuhos lahat ni Elias ang oras sa pagpapatakbo ng plantasyon ng pinya. Ang 25% na pag-aari ni Don Ismael ay tuluyang napasa kamay ni Clarissa nang hindi nakapag-asawa si Elias sa takdang panahon na ibinigay ng kanyang ama. Ngunit baliwala iyon sa binata at hindi niya gugustuhin mag-asawa pa. 2 babae ang kailangan niyang hanapin dahil pareho siyang may responsibilidad sa mga ito. At alam ni Elias na kung sakaling sabay niyang mahanap sina Laika at Pia, ay kailangan niyang mamili kung sino sa mga ito ang kanyang pakakasalan. Naisip ni Elias si Laika. Subalit paano si Pia na may pananagutan din siya sa anak nilang si Aris? In almost a year, ngayon na-realize ni Elias na mas matimbang sa puso niya si Laika. Hindi niya nga lang maamin sa kanyang sarili ang nararamdaman dahil may pangako siyang binitawan kay Pia. Ngayon nag-iisa siya sa townhouse na naipundar niya nang mawala ang dalawa. Tuluyang umiwalay si Elias sa madrasta nang muling basahin ng abogado ang testamento at legal na inilipat ang lahat sa pangalan ni Clarissa. Buong katamaran na tumayo si Elias at tinungo minibar na nasa sulok ng sala. Alak na naging pamatulog niya sa gabi. Lalo na kapag hindi niya maiwasang bumalik sa kanyang nakaraan. Iyon ang silbi sa kanya ng alak, ang makalimot. Laika, tingnan mo si Bianca oh. Pukaw ni Mean sa naglalakbay na diwa ng dalaga. 3 months pa lang ang anak mo, pero gusto na maglakad. Napangiti na lang si Laika sa komento ng kanyang kapatid. Tinitigan niya si Bianca. At hindi siya makapaniwalang ang batang tinitingnan niya ngayon ay ang buhay na kanyang dinala sa loob ng 9 na buwan. Hindi nakaligtas kay Mean ang pananahimik ni Laika. Siya ba ang gumugulo sa isip mo? Mabilis niyang pinagkaila ang katotohanan. Wala nang dahilan para isipin ko pa si Elias, ate. Nang lisanin nilang magkapatid ang San Miguel, pinagtapat niya dito ang lahat ng katotohanan. Wala siyang inilihim sa kanyang kapatid maliban sa kanyang nararamdaman kay Elias. Meron, Laika. Nariyan si Bianca, ang buhay na alaala ng iyong nakaraan. At alam ko, sa tuwing makikita mo ang anak niyo, ay hindi maiwasang alalahanin mo ang kanyang ama. Bumuntong hininga ang dalaga. Ate Mean, ayoko nang pag-usapan ng muli ang nakaraan natin sa San Miguel. Masaya na tayo rito sa Maynila. Kaya hindi dapat na isama pa malungkot na nakaraan. Mapait nang umiti si Mean. Paano kung magkita muli kayo ni Elias? Paano kung pilitin kanyang bumalik ng San Miguel? Kayong mag-ina. Hindi niya alam na may anak siya sa akin, Ate Mean. At mananatili yung nakatago hanggang nabubuhay ako. Mataman siyang tinitigan ni Mean. Patawarin mo ako sa lahat, Laika. Dahil sa akin, naging magulo ang buhay mo. Ano ka ba naman, ate? Choice ko yun. Walang dapat sisihin sa kung anong buhay ko ngayon. After all, I have Bianca, my beautiful daughter. At syempre, ikaw na kasama ko pa rin hanggang ngayon. Totoong masaya si Laika sa piling ng kanyang anak at kanyang kapatid. Ngunit patuloy pa rin ang pagsundot ng konsensya sa kanyang puso. Hindi niya maiwasang isipin kung ano na ang kahinatnan ngayon ni Elias. Sa huling pagkikita nila ni Clarissa, ay sinabi nitong umalis na rin ang San Miguel si Pia at hindi na kailanman nakita pa ng binata. 10 man ang inupahan ni Elias na detective para maghanap kina Pia at Aris, ay hindi na mga ito matagpuan
ang mga taong sadya nagtatago. Pagod sa maghapong meeting si Elias, umaga pa lamang ay nakikipagbuluhan na siya sa Koreanong kliyente. Inabot na sila ng alas 6 ay saka pa lamang nakipagsara ng dilang Koreano. Kaya alas 8 ng gabi ay nasa Maynila pa rin siya, gayong kailangan siya sa San Miguel dahil iyon ang araw na mag-export sila ng mga product sa Japan. Palikuran sa isang intersection si Elias nang makita ang patawid na babae. Mabilis mang natapakan ng binata ang silinyador ng preno ay sumayad na ang katawan ng babae sa bumper ng kanyang kotse. Nagmamadaling lumabas ang kotse si Elias upang tulungan ang kanyang nabunggo. Walang pagdadalawang isip na isinakay iyon ng binata sa kotse nang makitang nawalan ito ng malay. Diretso sa Makati Med ang sasakyan niya at agad nang sinakay sa stretcher ang babae. Noon na nagkaroon ng pagkakataon si Elias na masilayan ang kanyang biktima. At pagkagulat, ang bumalatay sa kanyang mukha sa pamilyar na mukha nito. Laika? Sir, mawalang galang na po. Kailangan po ng information about doon sa pasyenteng kapapasok pa lang. Kayo po ba nagsugod sa kanya rito? Marahan siyang napatango habang ang kanyang isip ay lumilipad kay Laika. Anong pangalan niya? Muling tanong ng nurse. Laika. Laika Mendoza. Walang pag-aalinlangan na sagot ng binata. Ano kaya magiging reaksyon ni Elias kapag nalaman niyang meron siyang anak kay Laika? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.